Magandang araw sa inyong lahat guys. Nandito ko ngayon sa City Hall kasi kukunin ko na yung My Number card ko na bago. So nagpagawa kasi ko na ang bagong My Number card kasi na-expire yung dati kong My Number card. Okay guys, kung bago lang po kayo dito sa channel ko, ako po si Leo, isang OFW dito sa Japan, and then nag-share po ako ng aking mga experience dito sa Japan bilang isang OFW. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, click nyo na yung subscribe button, and then mag-like din po kayo sa video na ito. And then mag-comment po kayo sa baba kung mayroon kayong mga katanungan. Okay guys, so yun na nga. So dumating na kasi yung aking photo or sobre na nagsasaad na kailangan ko na daw pick upin yung bagong My Number card na pinagawa ko. So 5 weeks na gawa yung aking bagong My Number. So nag-apply ako last month. So mayroon na daw kaya pwede ko nang pick upin. So bakit nga ba na-expire yung ating My Number card? So kasi dito sa Japan yung My Number card saka yung residence card ay pareho lang yung expiration. Pag na-expire na yung residence card mo, may expire din yung My Number card mo. So pareho yung expiration date nila. So kailangan kapag nag-renew ka na ng bago mong residence card, kailangan mo ring i-renew yung My Number card para ma-extend nila yung validity ng My Number card. So kasi nakabase yung validity ng My Number card sa residence card natin. So ako kasi ay nalita ko na mag-renew or mag-apply ng extension para sa residence card, kaya na-expire na rin yung aking My Number card. So hindi ko siya agad na ipa-extend kasi kapag nag-renew ka pala ng residence card ay kailangan yung My Number card mo ay pwede mo rin siyang i-extend ng 2 months temporarily kapag nag-change ka ng or kapag nag-apply ka ng extension para sa visa or sa residence card. So yung residence card natin, kapag nag-apply na tayo, kahit ma-expire na yung residence card natin, yung expiration date doon, mayroon pang 2 buwan na allowance nun habang hinihintay natin yung bagong residence card. And then yung My Number card, mayroon din palang ganun yun. So mayroon din siyang pwedeng i-extend din siya ng another 2 months temporarily habang hinihintay natin yung bagong residence card. So ako kasi, ang ginawa ko lang ay nag-apply lang ako ng residence card and then hinintay kong dumating yung bagong residence card. Yun pala, yung sa expiration din ng ating My Number card, so bago din matapos or umabot sa expiration ng My Number card, kailangan din nating extend yun ng temporarily na 2 months habang hinihintay natin yung bagong residence card or yung alien card. So yun na nga, medyo na-delay yung pag-apply ko ng residence card. So na-delay din yung pagdating ng bagong residence card hanggang sa yung My Number card ko ay na-expire na pala. Kaya kailangan kong magpagawa ulit ng panibagong process. So inabot ng 5 weeks. Pero at least ngayon mayroon na, pwede ko na siyang i-claim. So yun nga lang, mayroon siyang bayad. Kapag na-expire na yung My Number card natin, kapag nagpagawa tayo ulit, mayroon na siyang bayad. Pero pag hindi pa umaabot yung expiration date ng My Number card at nagpa-extend na tayo or nag-update na tayo ng ating residence card, ay walang bayad yun. So i-update lang nila yung My Number card. Lalagyan lang ng sulat dun sa space kung hanggang kailan yung bagong validity or expiration ng My Number card natin. Okay, tara, pasok na tayo sa City Hall para pick upin ko na yung aking bagong My Number card. Okay guys, nandito na ako sa City Hall, kaso nakalimutan ko, kailangan palang magpa-reserve or reservation para sa time slot sa pag-pick up ng My Number card. So nakalimutan ko, nawala sa isip ko. So kaya maghihintay ako ng mga 30 minutes kasi mayroon mga naka-reserve na nauna, na naka-reserve nga. So ako walang reservation, kaya maghihintay ako ng time slot ko na mayroong mabakante. So mga 30 minutes lampas daw. Okay, kaya mag-ingat tayo, magpa-reserve tayo para hindi na tayo maghintay sa City Hall pag nag-pick up tayo. Kasi naka-reserve kasi yung iba. Okay guys, so ito na guys, nakuha ko na yung bagong My Number card ko. So yung expiration niya ay pareho dun sa residence card ko. So
So yun, pero may bayad na 1,000 yen. Kaya nagbayad ako ng 1,000 yen. Kapag na-expire kasi yung my number card, kailangan na natin magbayad ng 1,000 yen para sa pag-process, panibagong process. Pero pag hindi natin hinayaang ma-expire, wala siyang bayad. So ang gagawin lang natin, i-update lang yon, ibibigay lang sa kanila, and then lalagyan nila ng sulat dun sa space na nakalagay dun sa harap ng my number card. Okay guys, tapos na ako sa process ko sa paggawa ng my number card. So pauwi na ako, medyo mainit yung panahon, pero kakain muna ako ng ramen kasi nagugutom na ako kasi 1:30 na. Okay guys, kung bago lang po kayo dito sa channel ko, ako po si Leo, isang OFW dito sa Japan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, click nyo na yung subscribe button para updated kayo sa mga susunod pang mga videos tulad ng mga aking experience bilang isang OFW dito sa Japan. Thank you for watching. Bye bye!